iba't ibang usaping pampamilya ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters. It's Friday morning, and this is the Friday morning edition of Family Matters. This is Joe Genduso here with our trusted technical director, Dawn Ramon, and here at my side, Lala Genduso. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po dito sa himpilan ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and welcome dito po sa Friday edition ng Family Matters. Yan. Kumusta po kayo? No? At sana ay nasa maayos kayong kalalagayan and nakatutok dito po sa himpilan na ito. And so, if you haven't figured out by now, we are recorded today. Pero we will still monitor any messages you send to us. We're always happy to hear from you. Know that you're out there listening. We're always happy, as I've mentioned before, when we're out and about and any of you come up to me or Lala and say, "Oh, I listen to you," or "I hear you on the radio." We're always happy to greet you and know that you're out there. So don't be bashful if you should see us wandering around. Okay? Oo. And yung sa mga nagme-message po sa amin sa personal message po sa aming number, we really appreciate po yung inyong mga messages, personal messages. Thank you very much po. Okay. Thank you for supporting FEBC Bicol and also supporting all the programs dito po sa himpilang ito. Maraming salamat po. Okay, today we're going to continue on. This is we started 2 weeks ago. This is our third show that we're talking about teaching our children. This is teaching our children part 3, and there's some very good principles involved. We take it from, we're discussing a book from Pastor Peter Tanchi, Motivate, which is 8 secrets for raising up godly children. And I hope you've learned some things from it. So we certainly have, and we've made some corrections in our lives as mga lolo and lola, okay, because that's also part of parenting, being lolo and lola. At kung kayo nga po ay napagpapala dito sa mga programs and mayroon kayong kakilala na sa palagay ninyo ay kailangan din po niyang marinig, please feel free to share po yung mga episodes ng ating pong mga programa para sila rin po ay makapakinig at matuto din po katulad namin. Katulad nating lahat. Okay po. So, ayan. Let's take a break. We invite you to stay with us. We will be back and we will discuss our topic. My name is Jose Jojo Lim, nakatira sa Cagayan de Oro City. May 3 anak, nakatapos na din po sila lahat. Busy kami sa kunting retailing store, kunti lang po. But God's grace, nakaipon naman konti-konti. Mga 10 years ago, we heard already New J, DXJL. Wala akong radio, wala akong fan. Before we meet Jesus Christ in my life, wala. Trabaho lang. Isang sales boy na ganun lang kumita. Monday to Saturday, yun. Kahit anong lakad, wala kang pakialam. 3 beses lang ako magpunta sa church. Yung kasal, binyag, at saka libing. Yun lang KBL. 1989 to 1990, yun. Nag-umpisa yung pagtanggap ko kay Christ. From that start,
nag-serve kami sa Lord. At the time na nag-COVID na, 4 years, bagsak yung negosyo. Almost 90% sa aming negosyo. Wala. So Lord, paano ito? Hindi na namin magkaya. Dito sa Cagayan de Oro, malaking konsumo mo sa kuryente, pangbayad ng tubig, at saka yung consumption daily. Paano namin ito, Lord? Ito nga among kita, ito lang. But God's grace, hindi kami niya pinabayaan. Salamat sa Panginoon na may deeper relationship sa Kanya. Yan ang pinaka-bridge namin sa Kanya ngayon. Kung ano mang mga ginagawa namin para sa Kanya. Nagbay ako ng isang AM, FM radio. Nag-try ako ng 103.3 New J. Yun, nag-umpisa. From 5 AM to 10 PM in the evening, daily. Maka-inspired sa imo, sa akin, sa family ko. Talagang kahit nandoon pa ron. Naka-on yung radio ko. Salamat na merong ganun na station dito sa Cagayan de Oro kasi isa lang. The one, New J. Maraming salamat sa kanila at saka yung mga DJs naman. Talagang kami, masaya sa kanila kasi parang bigay todo talaga. Happy sila, happy din kami. When I receive Christ, I belong to Him. Deep inside my heart, I want to serve in a small way others. Not only to the Lord, and to others. Yun ang sabi niya eh. Lord, this is my journey for you hanggang ngayon. I want to serve a little para sa New J naman. Kunting-kunti lang barya basta makatulong for the good news to someone. Even though in a small way sa amin, malaki na para sa Panginoon. Happy si Lord, happy kami din. And here we are back. We're talking about teaching our children. And today we're going to talk about lifestyle training, which will help internalize values. What does that mean? Through our lifestyles, we will help our children to have values internal to them, meaning part of them. The book tells a story of a woman who said that her friend came to her crying that her daughter, who was in college, buntis na. And she was shocked, and she said, "How could you do that?" She asked the child, "You know our family values." And the daughter said, "Yes, they were your family values. Now that I'm out on my own, I'm going to do my own values." Oh. So, nakakasad. So what the daughter had learned was that while she was at home, she was expected to follow the values of the family. Pero she didn't take them in and make them her own values Part also. ng value niya. She just submitted. She just did what the family wanted to do. So it wasn't internal. It wasn't part of her. So part of the challenge that we have as parents is not just to Tell them. lecture and tell our children the values, but we also have to work with them so that the values become part of them, so that when they go out, halimbawa, when they leave home to go to school or go out to trabajo or go wherever they go, that they take those values. The values are part of them. They don't look at them as being Rules lang sa bahay. Mama's and Papa's values. I will have my own values. Okay. So, basahin muna natin itong Deuteronomy chapter 6, 5-7. Ito, sabi dito, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons
and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. So ito po yung mula sa salita ng Panginoon na sinabi niya doon sa mga Israelita, no, especially directed to the parents, na mahalin ang Diyos with all your heart and with all our soul and with all our might. At itong mga salitang ito ay commanded to teach it to our children as well. No? Ayan, so yun po yung principle na ating gagamitin ngayon, yung salita ng Diyos, yung lifestyle, yung the principle of teaching, lifestyle training, kung saan matutulungan po yung mga bata na ma-internalize, maging bahagi ng kanilang buhay yung mga godly values na ito. Yeah, training and teaching go together. Part of training is intentionally teaching our children in a way that causes them not only learn but also internalize, bring into themselves, make it part of themselves, and that they live out what we have taught them as a way of life. It becomes part of their life. Okay? We want them to be trained not just to follow us, but also that it's what they also want to do in their lives. Okay. Some of the character traits that Peter Tanchi and his wife prayed for were love for God and others. Okay? Training the children in that. The fruit of the Holy Spirit. Integrity, honesty, diligence, discipline, forgiveness, and humility. Okay? Those are good, positive traits that we would like to instill in our children. Instill is the example of putting them into them so that they aren't diligent when they're at home, but they're diligent always. It's part of them to be diligent. It's part of them to be humble. Being very part of them. Ikaw, ano ba yung mga mong mga values, kumbaga, na na-instill sa iyo na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa at naipapasa mo din sa iyong mga anak? Love for God and others, I think integrity and honesty, diligence. I don't know so much about being disciplined. Forgiveness, but forgiveness is not easy. And humility, I think humility to some degree. There were things that I was trained for as a child and as a young adult and brought into my life. Probably the strongest one is diligence, is being especially I found that when I was working as an engineer that I wanted to do the best possible work for my employer or whatever company I was working for or people doing jobs for, that it makes sure that it was of the best quality that I possibly could, not just get it done. Guru, sa amin din yung love for God and love for others. So nakita ko ito kasi every Sunday talaga we really have to go to church. Sama-sama kaming nag-church, and then yung sabi nga very religious talaga yung aking parents, no, and then namulat kami sa ganong environment, and also yung how to love others as well. Kasi yung tatay namin talaga hindi lang iba-ibang estado ng buhay yung kasama niya, iba-ibang mga tao, and then inahayaan niya kaming makasama doon, pero yung nandoon din yung respeto na kailangang ibigay doon sa mga tao, yung pag-care doon sa mga tao. So yun ang talagang the values that hanggang ngayon ay nailagay pa rin sa aking puso. And of course, this is the things that we want to also instill sa ating mga anak, yung loving God, serving the Lord, and then yung loving others as they love themselves. So gayon din ang gusto nating ma-instill. And of course, syempre pag mahal natin ang Panginoon, nandoon yung
yung mga bunga ng banal na Espiritu Santo, the humility, no, yung kumbaga yung honesty, yung integrity, ito magagandang mga principles or magagandang values, respect, and obedience, magagandang values na kailangan nating maituro sa ating mga anak. Okay. So, yan, at papaano ba ito na ginagawa yung intentional lifestyle teaching. Yeah, okay. So we often think of teaching as lecturing, but this is the least effective teaching style. We must first model loving God with all our heart. Okay? And modeling, I think, is something we talk about. The biblical model is for parents to assume the sacred task of teaching by modeling. Yes, modeling. Sabi again, Deuteronomy 6:5-8, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your strength. These commandments I'm commanding you today shall be on your heart. Okay? You shall teach them diligently to your sons and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Okay? So, The Hebrew word teach them diligently is expressed in one word. It means not only to instruct, not only to just tell them, but also to cause them to learn. Teaching is to be done intentionally and naturally in the context of living together with our children. Effective teaching and training is modeling what we want to teach, telling our children what to do and why, and showing them how to do it, doing it with them, watching them do it, and then making sure they practice it until it becomes a habit. yeah. What are those steps there, okay? So, first of all, modeling what we want to teach. Yeah. Okay? So if we want to teach our children Honesty. honesty, then we must be honest. Okay? If we try to teach them to be honest, but we're dishonest, it won't be internalized to them. It just seems, okay, I should be honest, pero I don't really have to be. It's not part of me anymore because I'll follow Mama and Papa. Okay, so modeling is very, very important. The very first part is anything we try to teach them, we have to be doing it ourselves. Ayan, yung loving, no? Loving God. Sabi doon, yung loving God and loving others. So, kailangan nakikita nila yun sa atin. Nakikita nila. Paano ba natin minamahal ang Diyos? Do our children see us, kumbaga, na nag-spend tayo ng time sa prayer? Ayan. Na gaano ba tayo? Do we spend time reading the Bible? Do we spend time yung pupunta sa church? Do we, kumbaga, yung mga command ng Panginoon ay na alam natin at natututunan na natin, ay ginagawa ba natin? At isinasama ba natin sila doon? So, it's kumbaga, we teach by example. No, we teach by example. At ito ay sabi nga intentional na kailangan talagang nakikita nila. Intentional na nakikita nila. Kasi 'di ba parang confusion din talaga 'yon na we say something but we do another thing. Parang ano 'yon? Parang they observe us, kumbaga. Lagi silang naka-observe sa atin whether we believe it or not. Pero nakatingin talaga sila sa atin, no? Even kami, siguro mga matanda na yung mga anak namin, nasa age na, pero kailangan nakikita pa rin nila sa amin kung yung bang sinasabi namin ay ginagawa din namin. Especially now that we have grandchildren, na kung saan yun din bang mga sinasabi namin ay ginagawa din namin. So, intentional po yun, kailangan na sabihin. Hindi yung sabi, merong kasabihan na, do as I say. Ano yung sabi na? Do as I say, not as I do. Not as I do, di ba? So yun yung sinasabi kanina na
ano lang, parang hindi na i-internalize yung value. Kasi ganun yung principle ng magulang, do as I say. So kaya paglabas nila, they make their own values. Diba? Nagpo-formulate sila ng sarili nilang mga values dahil sa loob ng bahay, narinig lang nilang sinabi, pero hindi naman nila nakita sa atin yung mga sinasabi natin sa kanila. They don't. So, yun. We say they don't embrace them. They don't embrace those values and make them part of themselves. Those are Mama and Papa's values. Okay, those aren't mine. I'll make my own values. Okay. Ay, so what to do and why and how. Ayan. And why, I think. What to do and why. I think important to explain why. Why should you be honest? Why should you be diligent? Why should you love God? Why should you forgive? So we teach them those things and explain to them why, because that's being obedient to God. That's by being honest and being diligent, we're obeying God, but we're also loving our neighbor. Okay, when we teach, we want them to understand it's not that they're just not commands that say just do it. Just do it. Understand why you should be doing it. Okay. And magdi-disclaimer lang ako, we are not, kumbaga, expert on this. Madaling sabihin, but, may mga bagay na hindi natin minsan nagagawa, but we really have to be honest, part of honesty, doon sa ating mga anak na, yes, we can tell them that we are really trying to, when we fall short, then we have to honestly admit it sa kanila, and that's one way na makikita nila kung gaano tayo din kaseryoso na gusto nating sundin ang Panginoon sa ating buhay. So yun, and so lahat tayo, sabi na nga namin dito, ay we are all learning from this, and hindi lang ito para sa mga parents out there, kundi para din ito sa mga grandparents, and also para din ito doon sa mga magiging mga parent someday, mga parents someday. So ayan, so dito na tayo, yun nga, yung intentional yung pagiging modelo natin, and we show them what to do, why we do it, and how to do it. Ayan, how to do it, araw-araw. Kaya sabi ko nga, nakamasid talaga sila sa atin, di ba? So grabe ang challenge na may nakatingin sa atin. Ang dapat nating pansinin yung hindi yung mga conscious tayo sa mga sasabihin ng ibang tao sa atin, nagiging conscious tayo doon sa mga what would other think about us, di ba? Kundi kung ano ang tingin ng mga anak natin sa atin, Yeah. That's the most important thing. Tama. Okay. Ng mga apo natin sa atin. Okay. A point made here, fathers are important in teaching their children. It's a commonly accepted belief in our society that the father's job is to go out and work and make the money, while mama's job is to take care of the children. However, Ephesians 6:4 says, fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. So the fathers have a role. God says the fathers have a role. Very important role. Research shows that children whose fathers are involved in teaching and training them are more persistent in accomplishing their tasks than children whose fathers are not involved. Okay? This does not mean that mothers aren't important. They're naturally more nurturing and more involved, but God wants fathers to assume the responsibility of teaching. Yes. The children see in their fathers, children learn in their fathers hypocrisy. What is hypocrisy? Is saying one thing, doing another. Okay, when they Lalo see na that, daw yung sorry to cut you Sige. there. Especially the lalaki.
Talagang dapat nandoon present yung father sa mga anak na lalaki. Naalala ko yun when you're a mother, you cannot train your children na maging man. Man disciples man. Man teach man. So yun. So kasi syempre iba yung nanay. Of course, the nanay is there, nurturing, caring. Pero iba Iba yung principle ng mga lalaki sa mga babae. 'Di ba? May something na parang so yun lang, natandaan ko talaga yun. Pag lalaki, dapat lalaki. So you cannot really train up man to be man when you're a woman. Medyo mahirap yun. Kaya kailangan yung tatay. Yung tatay, calling out the tatays out there. Yeah. Okay. So it's the Ephesians said, do not exasperate your children. How do fathers exasperate their children? They exasperate them when they're hypocrisy, when they say, do something, but they don't do it. They do the opposite. Yung tatay mismo ang hindi gumagawa. Papa says, diba? okay, says you need to be honest, but he's not honest, okay? When Papa has unrealistic expectations, when they don't keep their word, when Papa makes a promise, but he doesn't keep it, that exasperates their children. They learn from that. Unreasonable rules. In a previous show, we talked about rules that should be made in the family. Failure to listen. Losing their temper. Constant criticism. Failure to affirm or compliment. Favoritism. Unfair or inappropriate comparison. So all those things exasperate children. Okay, they see those in their father, and his father always losing his temper. Okay, father being a hypocrite, father being unfair. All those things exasperate the children, and the Bible says don't do that. Okay, Failure to listen. Yan, Okay. Failure to keep their word. Fathers have the greatest impact on their children's spirituality. Okay, studies that show that when both father and mother attend regularly fellowship, 1/3 of their children will become regular worshipers. 41% will attend irregularly, and 25% will be lost. However, if the father is a regular, even though mother is regular, only 3% of the children will become regular worshipers, as opposed to 33% of those where the parents. So 10 times as many children will become worshipers when the father is part of the worship and attends regularly. So he has a great impact on the spirituality of the children. At lalo na kung nakikita pa ng mga anak yung result ng pagiging spiritual ng tatay, na nai-apply niya yung mga natutunan doon sa the word of God sa mga anak niya. So napakalaking napakalaking impact sa buhay ng mga anak spiritually, yung pagsunod nila sa Panginoon din. So it's a great challenge for the fathers out there. Yan, but we have to remember na talagang tatay has a very ang tawag niyan, malaking impact yung mga tatay sa buhay ng kanilang mga anak. So yun, sikapin nyo pong mga tatay na magkaroon ng talagang heart-to-heart talk with your children, and teach values, godly values to your children, and of course magkasama yung mga nanay to support the father para po magawa ito, and okay, well, I'll tell you, we're at a point here where it's time to listen to Memo ni Mami. So we will take a break. Let's listen to Memo ni Mami, and we will be right back. Heto na po ang Memo ni Mami.
ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Narito naman po ang ating Memo ni Mommy mula sa inyong Mommy Bessie Rios, and for this time, tuunan natin ang mga middle childhood na mga bata. Ito po yung bagong umaangat sa kanila pong level of education, at hindi lang po umaangat sa level of education, umaangat din sila sa kanilang kamalayan patungkol sa mga kaibigan. Am I rejected? Am I accepted? What do they say about me? Naku, yan ang mamahalagang bagay para sa kanila. And this is also a time na dapat medyo maging aware tayo in terms of recognizing lumalaki na po sila at nagbabago na ang kanilang kaisipan. There are times also that during this middle childhood, lalo na po yung later childhood, mga age 9 years old, simula na rin po ng puberty. Yan, especially sa ating mga girls. Okay? Ano ating pwedeng gawin? 3 bagay ang mahalagang gagawin natin. Una ay hayaan po natin silang makawala. Konting kawala, no? Hindi na sila mga preschool, hindi na sila mga ay toddlers, no? Na lagi tayong nakagwardya. This time, hayaan po natin sila na magsagawa ng kanila pong mga sariling diskarte. At ganoon din naman, turuan na natin silang maging more independent sa kanila pong mga gamit, lalo na sa gamit sa paaralan. Pangalawa ay maganda rin po kung sila ay sasabihan natin that in terms of getting out and in terms of their expectations to be accepted or to be rejected or to be sometimes naman lang, no? There are instances na na-accept sila and there are instances na na-reject sila. So let's support them that yes, these things are real, and makatotohanan din that you will feel hurt, will be offended. But ito yung pwede mong ano kaya ang pwede mong gawin? And then, tuturuan din natin sila that the more, itong mga life principles, that the more they insist to be part, the more na magkakaroon ng problema. Or the more that they would like to be engaged dito sa mga bagay na ito in school, no? Ay kailangan kung saan sila gifted ay doon sila dumuon. And ito din po, let us also teach them about verbal negotiations. Kasi nung medyo bata sila, wala lang, iiyak lang sila, medyo sisimangot, dabog-dabog, yan. Lalo na kung tantrums yung toddlers, no? Pero teka, middle childhood na sila. And nandiyan na sila classmates, no? Hindi pwede yun. So they learn how to speak themselves. And also, be ready. Sa negotiations, hindi ka tatangkapin lagi. There are instances that you will just keep quiet and say, it's okay. Kasi next time, pwede namang hindi. At ikaw ay maging approved sa iyong negotiations. Mahilang paalala mula sa inyong Mommy Bessie Rios dito sa Memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Ako si Bin Cordial, nakatira ako sa Barangay Malbog, Zone 1. Pagkatapos na Yolanda, diyan ako tinawag ng Panginoon. Pagtawag sa akin ng Panginoon, hindi nahirapan sa akin si Pastor, hindi nahirapan. Kasi, pag ang tao talaga tinawag na ng Panginoon, wala nang magagawa. Pasalamat ako sa Panginoon na tinawag niya ako maraming buhay na nawala sa akin. Lahat ng bisyo ko nasa sa akin. Lahat ng mga bisyo ko, nawala. Kung tawagin niya ako, maganda na ang landas ang tinataha ko, hindi parehas noon na wala pa ako sa kanya.
Parang ang buhay ko parang walang patutunguhan. Kaya sabi ko, Lord, paano na ngayon kung wala ako magkakilala sa iyo? Pati yung pamilya ko, karaming tao dito sa mundo. Pinili kami niyo. Sabi ko sa kanya, binibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Sabi ko, maski sa ano, paraan, basta lusundin ko ang kagustuhan niya. Hanggang ngayon, maski saan ako makarating, pinagmamalaki ko pa ang anak ako ng Diyos. Sabi ko nga, yung Diyos namin buhay, hindi na iwan sa krus. Magpasalamat ako sa istasyon ng 97.5 DYFM. Araw-araw, nakikinig ako sa salita ng Diyos. Yung istasyon na yan, na ipinagamit ng Panginoon para lahat ng tao dito sa mundo makarinig ng salita ng Diyos. Kaya yung radyo namin pagka madaling araw, pinalalakasan namin para lahat ng tao dito makarinig ng salita ng Diyos para sila bumalik sa Panginoon Diyos. Sabi ko sa kanila, yung radyo namin, hindi namin binubuksan na hindi sa salita ng Diyos. Alas 5 pa lang, nakikinig na kami. Doon na namin devotion kapat. Tapos, nakikinig kami ng 97.5 na salita ng Diyos ni Pastor Sito. Lahat. Katapos, yan. Hanggang sa maghapon na yan, pinakikinggan namin. Masakit sa akin na nagtawagan ako ng Panginoon. Wala talaga akong kamuang-muang sa salita ng Diyos. Kunti lang ang naintindihan ko pagbasa ng Bible. Siya ang nagturo sa akin ng pagbasa sa Bible. Patuloy tayo kasi pag sa poder tayo ng Panginoon, hindi na tayo matatakot kung anong oras tayo mawala dito sa mundo. Dapat ibigin natin ang Panginoon kasi ang Diyos ang pag-ibig. Hindi pupunta siya dito na hindi tayo minahal. Lahat ng pag-ibig ng Diyos para yan sa salibutan, diri sa isang tao na maski anong oras, sinusuportan tayo niya. Na-discuss yan, yung na-sandwich ako. Palayo pa yung tingin ko sa truck. Paglampas ko sa tricycle, tinabaan, malakas ang tama. Ang lakas ng impact ng ano ko. Pero walang nangyari sa akin kasi araw-araw kasama ko ang Diyos. Nagkasakit ako ng kidney. 50-50 na ako. Pinarin na ako, pero naawa sa akin. Meron pa talaga plano sa akin ng Panginoon. Oh. Papasalamat ako na ang pagpunta nyo rito, malaking pasalamat ko sa inyo na pumunta kayo sa bahay namin, maski maliit, pero mayaman ako. And here we are back. We're talking about teaching our children. This is part 3 of a series that we've been looking at, the book Motivate, 8 Secrets of Successful Parenting by Pastor Peter Tan Chi. Ayan. Ito naman yung values, Teaching our children values. Okay? godly values. Godly values and values that they internalize, that they embrace. We say they take them and say, those are my values too. Not just teaching them so that they realize your values and they will obey you and hold those values until they're on their own, and then they will make up their own values or follow their own values. At saka yung effective dyan ay yung nga pong modeling and teaching them what to do, kung ano yung values na gustong i-inculcate natin sa kanila, why, and how to do it. And ma-internalize yun ng ating mga anak, mga apo, kapag yan ay ating nagagawa din, nakikita nilang ginagawa din natin. And dun nga, yung next is the importance of the father, yung tatay, na talagang sila po yung didisiplina or magpapakita ng mga values na ito sa kanilang mga anak, especially to the mga anak na lalaki, and napaka-importante po ng tatay, ang role ng tatay sa pagiging model sa kanilang mga anak. It gives the example of Eli. Okay, Eli held the highest religious position in Israel. He was the
he passed the priesthood to his 2 sons. But 1 Samuel said his 2 sons did not know the Lord. Said, how could this be? Imagine, they were priests who served in the temple, but they didn't know God. Okay? They are God's portion of the sacrifices, and they slept with the women who served in the temple. He was negligent in correcting his sons concerning their moral life and their corruption of the sacrifices. So he was not a good example to his sons. And that's many fathers are the same way, not being a good example to the sons, and the sons don't learn. Our daughters don't learn. So ang ano dito is yung effective training will not automatically happen dahil ikaw yung head of the family. Okay, kailangan kumbaga yung laging niyang sinasabi dito na intentional talaga ito. Ibig sabihin talagang bahagi na ito ng ama or ina na gagawin talaga. Gagawin talaga yung pag-training and to be responsible para sa kanyang household. Ang action ng isang tatay will inevitably affect future generations and will determine whether or not they pass on a godly legacy. Sabi din ng hamon sa mga tatay. So, yeah, we pray for the fathers, we pray for talaga na magawa nila ito na to become a role model sa kanilang mga anak in kumbaga teaching godly values. And sa not kanila. exasperating Not the children. exasperating the children. So, sino daw ang unang disciple, mga tagasunod? No, of course, the children. Yon, sila yung dapat na mga tagasunod. Should look at that. We don't think about that very often, but we disciple our children. They are our disciples. And they learn from us. Okay? Kasi tama to, sabi niya, no one will love our children more than we do. No. Yan. Our first disciple should be our family members. At marami ang nakakaligtaan nito, no? Marami na po ang nakakalimot nito. Sobrang kaabalahan. Minsan may iba na kumbaga sasabihin, siguro na sabihan ka na po ba ng anak mo na pag sa ibang tao okay ka, pero pag sa amin wala kang time, yung ganyan, di ba? So that is something that we have to consider kapag mayroon na pong ganon. Tapos yung mga actions ng mga anak na parang lumalayo sa'yo, no? At mas gusto na lang sa kaibigan dahil nga marahil ay wala ka ng oras para sa kanila. And kung magka-oras ka man, minsan ngayon may oras nga nandun sa loob ng bahay pero hindi naman nag-uusap. Ano ba yung mga hawak, mga gadgets, no? Lumabas man, iba pa rin yung isip, mas hindi important. Minsan nakakaligtaan natin talaga yung kahalagahan ng pakikipag-usap sa ating mga anak. And if this is intentional, kailangan meron siguro talagang na sa araw na to kailangan makausap ko yung anak ko. Yung ganun, kahit like 10 minutes, 30 minutes, kasi pwede mo namang magawa mga na nagagawa mo nga sa iba, no? Pero bakit hindi natin magawa sa mga anak natin? So, intentional siya. Kumbaga sa notebook mo, laging may paalala ka na araw-araw kakausapin ko ang anak ko. Even 15 minutes, kakausapin ko siya. Kung kumusta siya, baka may pinagdadaanan siya, or ano ba yung mga sa work niya, sa school niya, and there you can unti-unti ay ma-share mo yung mga values na nasa iyo na gusto mong matutunan din ng anak mo, no? So yan. Okay, so the suggestion is make sure that we many parents don't concentrate on what we call holistic training. Holistic training means the whole person, okay, not just a particular part. So halimbawa, mentally is, I think here in the Philippines, that's a very high priority to families and mental training of their children, wanting them to go get the best possible education that they can, starting them off as early
as they possibly can, and I think that there's great delight in getting very small children to be able to count, to tell how old they are and give their name. So here, I think, especially in the Philippines, there's a great priority put on mental training. So a good education is important, but wisdom is more important. Wisdom is more than mental development. It's the application of knowledge in everyday situation. Hindi, siguro ngayon nawawala na yan, sa akin lang na observation. With the iPads now, the television, with the cell phones and other gadgets, kumbaga nawawala na dito yung mental development ng bata, no? Na hinahayaan na lang ng mga magulang na dahil nga sa kabisihan ng mga magulang, nagiging yaya, ginagawa nilang yaya yung mga gadgets, di ba? Kasi so doon na natututunan ng mga bata at an early age yung kanilang yung development sa isip nila. At ang nakakasad pa doon, hindi monitored ng magulang, no, kung ano yung papanoorin. And there's a lot of junk out there sa mga napapanood, 'di ba? Mga bata pa lang sila, pero kahit na yung mga tawag nito mga animated na mga panoorin, merong mga violence, merong mga sexual na mga nangyayari dyan, na pwedeng makuha ng mga bata. So, that's why merong parental guidance is advised. PG. No, na nandoon yung anak. Yun ang ngayong panahon. And before, ang mga bata is yung mga gifts ay mga books, building blocks, na kung saan ay talagang yung mind ang china-challenge, di ba? Pero ngayon, yung book ay wala. Yung lahat na inaasa sa nobody reads anymore. Nobody reads anymore. Lahat na nandyan sa tawag niyan, sa internet. No, doon na sila makakapan. Kaya nga dapat binabalik natin ngayon usong-uso kahit yung mga Bible baga, nandiyan na sa ating mga cellphones. And we try to say na sinasabi namin na okay, dahil nandiyan na yan, huwag nating gagamitin. Let's go back to our book. Balik tayo, buksan natin yung ating mga Bibles, the physical Bibles that we have. Huwag tayong mag-rely dito sa ating mga cellphones na kung saan ay pwede nating i-download yung iba-ibang mga tawag nito, mga Bible. Kaya lang, ang problem dyan is that once na nag-scroll ka kasi, ang dami mo nang makikita, and for myself, I can speak na kapag pag nag-scroll ako, minsan di ko na namamalayan yung oras. So, you really have to be very intentional pagdating dito sa pagtuturo sa ating mga anak, yung mental development nila sa mga toys, sa mga pinapanood, sa mga books, balik ulit doon sa mga books, no, na talagang nababasa nila. I think reading, even though you could read also on a tablet or a cell phone, but nobody's reading the children are not reading on the tablet or on a cell phone. Everything is video. TV is all video. It's all video oral stimulation rather than reading the written word. Balik ulit doon sa dati. I said the example that Peter Tianchi gives, when our children excelled in academics, they also read. They studied and memorized the Bible. The principles they learned from the Bible gave them wisdom when they faced trials, temptations, problems, or difficult situations, so they knew how to respond in a way that pleased God. So mental
learning isn't just ABCs, it isn't just learning mathematics, it isn't learning scientific principles, it's learning to have wisdom in order to live in life. There are many people who have advanced degrees and don't know how to handle life. Meron akong family na kakilala na ang mga anak nila talaga pinapanood nila ng mga news kasi kailangan nilang maging updated. Pero sama-sama silang nanonood. Say for example 6 o'clock, news na yan. So lahat sila pupunta doon sa living room and then papanoorin nilang lahat yung news. Yung malalaki na yung mga anak nila And then and then they would discuss it. They would discuss kung ano yung mga news na napapanood nila. That's healthy, di ba? Discussion and napapractice yung mga bata. And then they are required, the children are required to read talaga. Magbabasa sila. And napakaganda ng mga, hindi lang yung basta mga books na, basta lang books. Kagaya ng mga Meals and Boons, mga ganun. Hindi. Yung mga, like, ano ba yon, mga yung binabasa ni Jan dati, mga almanac, yung mga history, yung mga encyclopedia, di ba? Ngayon wala nang ganyan, di ba? Wala na yung mga ano ba yon, mga the old Dr. Seuss books, you don't see people anymore for the young children. No more anymore. Oo. So sana mabalik ulit natin ito dahil yung training gusto nating holistic yung pag-train natin sa kanila mentally, and then next is physically. Okay, ano naman ba ito? So ngayon nga nawawala na din ito kasi yung mga anak ay more on sitting down dahil nga sa mga gadgets. Diba? Mas sila diyan ngayon, panonood ng TV. So yun ang challenge sa mga parents dahil nandyan talaga. So encourage the children to nawala na yung sports, di ba? Na kung saan soccer, basketball, or whatever sports na doesn't have to be organized sports either. It can be walking or jogging or camping or swimming, or it can be individual. It's the physical activities that help give them bodies to grow strong and be able to handle what the world throws at them. Yung bike, yung ngayon, yung mga bikes, parang bihira na akong makakita ngayon ng mga bikes talaga. Kadalasan ang nakikita ko talaga yung kahit yung maliliit na bata, meron kanya-kanya ng hawak na cellphone. Yun talaga. So, ayan, ayun. Tapos along with physical is healthy eating. Okay, teaching our children to eat what healthily, not get hooked on junk food. It wasn't so much of a problem years ago because there wasn't any junk food. Everything was cooked at home. But very, very gradually over time, there's been more and more things that are out there that junk food and talaga you don't always know. Even though I say, well, I'm going to Caranderia, you don't always know what's the ingredients are or what's put into them or whether or not they're healthy. So I really have to concentrate on teaching our children what is healthy and get them to learn to eat healthy, to grow. It helps grow them up physically, and it helps them later in life to make sure they make proper choices. Ayan? Teach your children to eat lots of vegetables and fruit with protein without too much fat, sabi niya. Without too much. And so tapos, if you're training, remember, you're going to be a model. So watch what it is What that you eat naman. Don't tell your children, eat lots of vegetables and fruits and don't eat fatty stuff, and then you go ahead and do it yourself. They will learn from you. Alam niyo pwede po yung mangyari.
bawas-bawasan po natin yung mga processed foods, 'di ba? O, tingnan niyo po yung inyong mga freezer. Ano ang mga laman diyan? Yan. Ito yung kasi yung mga madaling maluto, 'di ba? Dahil busy, so madali mong lutuin, yung ganyan, processed food, bababaon sa bata, yung ganyan, 'di ba? Pero hindi po siya healthy, at ang isa po doon sa natutunan ko na huwag talagang bumili. Para pag hindi mo nakikita, syempre na hindi mo na siya mapapansin, and over time, mawawala na siya doon sa system mo, no? And iyon ang po natin, isang tip na pwede kong maibigay. Yun ang mga yung mga rich in protein foods, yun ang stock po natin sa ating mga ref, sa freezer, and also yung mga vegetables, lots of vegetables and fruits. So, yan. At yun doon naman sa mga gulay, marami po tayo dyan sa mga, pwede po tayong magtanim, no? Kung kahit nga po wala tayong space sa bahay, 'di ba? Pwede tayong maglagay ng yung tawag mo, yung black bag, or kahit na pots, kahit nga yung mga bote ngayon, yung mga plastic bottles ng mga mineral water, pwede pong malagyan ng mga tinanim. At yun, makakakuha po tayo doon ng mga at least vegetables, makakagrow tayo ng vegetables kahit doon po sa mga pots. So, yan. And marami pong binibigay ng mga binhi sa atin dito. I don't know lang po sa inyong mga lugar, pero doon sa amin, sa lugar namin, nagpapatawag po na ito, merong ibibigay ng mga binhi, mga seeds. So, pwede kayong pumunta dito and then get your seeds na maitatanim ninyo. Kasi ini-encourage po tayo ngayon, di ba po, na magkaroon tayo ng sarili nating mga tanim para meron po tayong makukuha na mga gulayin o mga gulay na nandyan lang po sa ating bakuran. Okay. So, one other tip, my tip is read the labels of the things that you buy. Yeah, Read I've the learned that labels from you. and see what is actually in it, how much, what is added, what are the ingredients, okay? What are they putting into it? And find out what it is that you'd be shocked sometimes to see what's actually in there, and what it's heavily, how much heavy sugar is in there, or things that they've added that I'm not sure that I want that in my diet. Pero what I do, especially the canned goods, ang malaki dyan is the sodium, di ba? What I do is I wash them. Talagang hinuhugasan ko siya ulit, no? And then, yun ang isa sa mga ginagawa ko para mawala yung mga, kumbaga, sodium or anumang ingredients na nandoon. So, I wash the canned goods. Yung laman ng mga canned goods, hinugasan ko siya. Okay, So, after holistic, after mental, physical is social. Okay, what we do is we want to develop what's called their emotional quotient, EQ. What that means is learning not to be selfish, but rather to think of others' needs, relate to others with empathy, general interest, and care. Research says that people with high EQs are more successful in life. If a child's always on the internet or playing computer games, he or she will tend to be socially awkward, not know well how to get along with other children or other people. Therefore, we should limit our child's time with computer games and social media. ayan. So, kailangang expose sila sa ibang mga tao. Oo. O di syempre, kung tayo, hindi naman tayo, sa mga tao, di ba, awkward din naman tayo sa mga tao, paano natin, pumunta ka doon, makipag-usap ka sa ibang mga tao, ka. Pero hindi ka naman nakikipag-usap, tayong mga magulang, hindi naman tayo nakikipag-usap, paano matututo sa atin yung ating mga anak, di ba? So, dapat nakikita nila yun sa atin, na we are interacting with other people, no? May mga nakakausap tayong ibang tao, mayroon tayong natatawagan na ibang tao, hindi yung mga
tao na hindi natin nakikita sa social media. We don't know them. Oo. No, marami na po ngayon yung mga tao na nagtatago sa iba-ibang identity. Kaya napaka-dangerous po nung social media. Napaka-dangerous po talaga na yung mga anak natin ay hahayaan natin na yung mga kaibigan nila ay nasa internet. Kagabi nakinig ako na talagang merong mga naka-watch dyan, no? Mga tao na talagang nagwa-watch sila, especially those children na nakababad talaga sa games, no? Nakikita nila yan, nalalaman nila yan, and then sabi ilalagay daw yan sa isang isasama doon sa isang group, aalisin siya doon sa general, kumbaga general na platform, ilalagay sila doon sa isang grupo na kung saan sisimulan silang i-groom. So, kailangan na i-motivate the child to go out more, to socialize more. No? Kasi kung hindi, ma-awkward din talaga. Ayun, yun nga nakakalungkot kasi kapag may paglalabas ng mga magulang, hindi rin sila nag-uusap-usap. Yun din ang nakakalungkot doon. So, yun, matutunan natin mag-socialize so that our children also learn how to socialize with other children. Iyon lang po. Okay, so we're at a point here that we're going to take a short break. We're going to invite you to stay with us. We will be right back. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines. In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 T-Way FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing. In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116, DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9, DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062, DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197, DXFE AM, the Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines. Until all have heard. Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacurong, Sultan, Kudarat. May asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin likod. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagpa-sound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, pakinggan mo ang Dixki ay. Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi ang pwesto ko kasi noon dyan sa gitna, 5 ang pwesto ko. Tapos ganyan good ako, na-down. Nung na-down ako, siyempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay, mga ganun. Gusto mo lang magkulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng word of God, yung
parang iba ang dating good sa akon. From 5 a.m. to 9 p.m. Kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng DXKI. Kaya dyan gani ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na huyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa DXKI, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Hindi talaga siya pumayag. Pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord. Kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those to love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, maraming nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng doble pa, 450 square meter. Sabi niya guys sa Luke 4:19, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine, ang sabi ko lang, "Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase." Pero ang binigay pisto, milyon na magbili nito, milyon. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko man hiningi. Nung nag-open kami ng pesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan yun ni Chaberly sa City Hall kasi yung ang may-ari nito, mayor. Di para wala issue, God." Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, "Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot." Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala sa amon. Yun ang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, "Lord, ikaw nang bahala." Pag-countdown, sabay-sabay nag-open. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, "Lord, ang bait mo talaga sa amin." Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para lang makinig ng DXKI. Kasi ginashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila. And here we are back. If you just joined us, we're talking about teaching our children and the important thing about modeling. And also, when we took a break, we were looking at teaching and raising our children holistically, meaning the whole person. And we first talked about mentally, and then physically, and finished up with socially. And the fourth part that we're looking at now is spiritually. Most importantly, we are to nurture our children's spiritual growth by helping develop an intimate relationship with God through faith in our Lord Jesus Christ. Model for them and encourage them to practice spiritual habits of prayer and reading the Bible daily. Yan. Again, we are the model. Okay? If we're reading our Bible, if we're praying, especially praying together as a family, that what we're modeling, that is something that they should take into them in their own lives. And the idea also is we started off by saying internalizing values, that it becomes part of them, that they're not doing it just because Mama and Papa says we should do it. It's something that becomes part of their lives, and when they leave home, go off someplace else to work or school or get married and have families of their own, that they carry those values along with them into that position. And the most important thing dyan is yung nakikita yon sa atin
no? The parents ang siyang naga-guide, no, kung ano yung what we want them to learn, no, yung mga moral values, and then why kailangan maintindihan bakit, and why nga ba, because when we do that, we are honoring the Lord, we are loving God. Yun ang pinaka-ultimate na gusto nating mailagay sa ating mga anak, na itong mga moral values na ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon. And when we do it, it's not only for our own good, but we are honoring God, no? Nagbibigay ito ng karangalan sa ating Panginoon. At sa pag nasusunod natin ang mga ito, so we are really teaching them godly characters and godly values, no? Yun ang gusto nating mailagay sa kanila. And yun nga, the most doon is the most challenging part is yun nga po na modeling it. And the intentionality of discipling them, of teaching these moral values. Kasi syempre tayo, 'di ba? Meron tayong mga values na nakuha natin sa ating mga magulang. And yun nga, and gusto natin na yung mga magagandang values, godly values na nakuha natin ay maipasa din natin sa kanila. And now, hindi lamang yun, kundi yung mga salita ng Diyos, yung mga sinasabi ng Diyos sa atin na natututunan natin, yun din ang gusto pa nating ipasa lalo sa ating mga anak, di ba? So kaya nga napaka-importante yung modeling nakita natin dito. And ang challenge sa atin ng mga magulang, sa ating lahat na mga magulang, sa amin mga apo na, mga grandparents, ay kung papaano ito talaga gagawin. Kasi minsan yun nga, naabala tayo, minsan we think that siguro yung intentionality, nakakalimutan natin yun. Nakakalimutan natin yun. Kasi busy tayo sa ibang bagay, mas ito yung binibigyan natin ng halaga, at nakakalimutan natin. We leave the children sa mercy ng mga gadgets. Yan, no? At nabanggit nga natin dito, napaalalahanan tayo dito, yung mga sa mental development, ng mga bata, na kung saan ang kalaban yung mga mga tawag niyan, mga AI. Ang kalaban na nila ay kumbaga yung mga nasa television, mga cellphones, instead na yung mga books, physical books na kailangan na basahin nila. And then yung nakakalimutan din yung physical, yung paano sa kanila na i-training sila physically, yung sa pagkain, 'di ba? Dahil nga abalang-abala tayo, gusto natin na talagang kung ano na lang yung madali, yun na lang ang gawin natin, 'di ba? Tapos yung anong tawag nito, yung exercise. Ay, naku, wala na akong oras. Hindi ko nasasamahan yung anak ko, mag-jogging kami. Hindi ko na mag-hiking kami. Matanda na ako, hindi na ako pwede dyan. Parang ganun, Pero, we can still do it. Talaga, ang kailangan lang nga is, balik natin, intentional. Get out of the house. Get out of the house. And don't just bring your dog. Di ba sometimes, isa pa yon, yung mga alaga natin, ang gustong-gusto natin, kailangan niya ng exercise, pero hindi natin nalaman. Yung mga anak natin, kailangan nila ng exercise. We are not doing that for our dogs or whatever, pero masigit natin kailangan yon, no? Kung nagagawa natin yon sa mga alaga natin na mga pets, all the more na intentionally do it para sa physical fitness ng ating pamilya. Okay. And then the social. Yan. Isa pa, siguro pag mahiyain ka, kailangan matutunan mo na talaga na mag-engage, and really intentionally, purposely na makipag-usap ka talaga. At wala namang sabi mo sa akin nun, you can start a conversation, di ba? You can just ask, and then ask questions na hindi masyado private, yung mga questions na lang, to just engage in a conversation. And yun, and
kumbaga, kailangan natin ng mga kaibigan kasi talaga kailangan natin yan. Hindi lang yung pamilya natin, kailangan din natin ng mga tao na nakapaligid sa atin. So, really need to, tawag niyan, learn to socialize. Yan, socialize. In a proper way. Kasi ito, magkikipag-sosyalan ako, iba naman yung ibig sabihin ng sosyalan. No? Engage in a meaningful conversation, yung mga ganon, and yung tawag niyan, yung mga kapareho mong di ba, yung find yung interest, yun, madaming na pag-uusapan. Kailangan lang i-engage natin yung sarili natin sa iba. Yun, no? I think on some of these that what we've done is we've abdicated or we've given up in doing it, and we've given it over to the schools to handle. Yan, isa pa. Okay, that let the school be in charge of the mental development of my child. Let the school be in charge of the physical development of my child. Let the school be in charge of the social development of my child. Let it all be handled at school, okay, and not be handled at home. And then our children learn the values of whatever the teacher or the school is teaching, and their development comes through the teachings and the programs of the school and the teachers rather than from home. Sometimes our children get some pretty wild ideas and some funny things in their minds that they've picked up. That's not a condemnation of schools. That's not a complaint about schools. But primarily, if we want our children to follow us, we should be the ones that are training them in lifestyle values. Okay, lifestyle values. Yeah, I agree. You can't teach your child mathematics if you're not good at math. Tama. However, don't try to teach your child math. Try to make your child be stimulated enough that he or she might be interested in finding out more about math or spending more time in studying math. That's the thing that you have to work at. Oo, pero yun nga, ang sinasabi natin is holistic. So, hindi lang, ikaw ay magaling dito. So, even parents, if we are not, kumbaga, hindi tayo masyado active, physically, then we have to try to be active physically. No? Kailangan ipakita natin yun sa ating anak na active tayo, the importance of exercise, the importance of eating good proper diet, no? So ipakita natin kahit na tayo parang ay natatamad na ako, pagod na ako, pero we really have to, yun nga, intentional, di ba? Yun, tapos tayo, parang tayo, di ba, minsan parang, mas gusto ko na lang sa bahay. May mga tao kasing ganun mas gusto ko na lang sa bahay. I just want to stay home. I don't like to go out. I don't like to talk to people. Parang ganyan. So, may mga taong loner talaga. May mga taong tinatawag nyo na introvert. Pero if you are introvert, na alam natin na importante yung socialization, then you learn how to come out, no? Kailangan matutunan din na lumabas and then makipag-usap sa mga tao na nakikita ng ating mga anak. Nagiging example tayo sa kanila. And how to treat other people, yung ganyan, And ganun din, dito din sa mental development ng mga bata, yung mga anak, no? Na kung saan, ano ba yung lagi nating dala-dala? Tayo ba'y nakababad sa ating mga cellphones din? Tayo ba'y nakababad sa ating mga sa Facebook, yung ganyan? Or nakikita niya tayong nagbabasa pa rin ng mga books. Nagagawa tayo ng mga kamay natin na kung saan nagbibuild tayo, no? So, yan. Siguro, yun talaga yung challenge, no, sa atin ngayon. Well, going back on what you're talking about, the physical, maybe not
if you aren't particularly physical or able to physical, what you can do is you can encourage your child to get involved, say, in sports. And then if they are, what you can do is support them, follow them, go to their games, go so that they're encouraged to continue on to it. Again, some people just send their kids off to play basketball or soccer or whatever it is, and they don't go and encourage them and watch them. So the children themselves aren't necessarily encouraged to continue on. Ayan, okay. So that kind of support helps the child. And then the spiritual. The spiritual. Kailangan din na matutunan nila yan. Ano? At nakikita din nila yan sa atin. The spiritual. The things that we have learned, no? Yung hindi lang tayo nag-pray, hindi lang tayo nagbabasa, hindi lang tayo maawit sa Panginoon, hindi lang tayo pumupunta sa church, but most importantly, yung mga natututunan natin, ano, sa pagbabasa natin, sa mga natutunan natin sa naririnig natin, sa mga itinuturo natin, yun ba ay naituturo, yun ba ay nagagawa natin. So, yun, ano, ang very effective nga kung yun talagang mga bagay spiritual na natututunan natin sa salita ng Panginoon ay nagagawa natin sa ating buhay. So, yun. Attending church is supportive also of mental and social development. Okay, that's a place for our children to be stimulated. Most churches have a Sunday school or a place for the children with teachers that work with them, not only teaching them about God, but teaching them also about different values in lives, in their lives. They also get to socialize with other children, not necessarily the same ones in their school or in their neighborhood. So that's another group of children that they will also learn godly values there. They will also so they're not only mentally stimulated but also socially stimulated in different ways than they are at home and also at school and in the neighborhood. The important thing, I think, is variety, that there be a lot of different things, that they not just be just that you just count on just school or just the neighborhood or just what's going on, that indeed that they get a wide variety of experience and stimulation, and best one coming actually out of fellowship, out of church, to help support them most of all spiritually. Okay. Ayan, ano? So, yon ang natutunan po natin dito, ano, na tumatatak sa akin talaga, ano, the principle of lifestyle training, na kung saan ay matutulungan yung mga bata to internalize values, maging bahagi nila yung mga values na yon, ay yung pagmumodel nito and intentional na ginagawa ito sa loob ng pamilya. And the importance ng mga tatay para po sa paghubog ng mga values ng ating mga anak. Ayan. Yeah, okay. Well, there's a lot more in this book, 8 Secrets of Successful Parenting. Ganda nito, no? And we've done some shows previously on some of these, and I think we will continue on in continue on to part 4, okay, that how to prepare our children for the real world, okay, because they have to go out and face the real world. They're pretty much protected inside. They're protected inside and home, and as they get older, the forces of the real world are going to come against them, and if we overprotect them and don't teach them and prepare them, that they will be overwhelmed and taken over, if you will, by the real world. So we ask you to continue with us, okay? Join us in our next show, and we will
continue on this. Again, if you have anything you'd like to share with us, share with our other listeners. We're always happy to hear from you. So, let us go into prayer. Father, we come before you. Again, we ask you to help us as parents and as grandparents in our roles in helping our children to develop, to help our children to grow, to help our children in their lives. Give us, O Lord God, the proper direction in helping in disciplining them and ensuring, Lord, that they will obey us when they're young and as they grow older. Help us, Lord, to instill in them the values that are important for them. Help us to be good models. Help us not to exasperate them. Help us not to block their development. Help us to be, as much as possible, to control ourselves, Lord, so that we don't overwhelm them, that we don't do anything that is contrary to what will help them and help them to mature and help them to grow. Father, we offer ourselves up to you and ask you to guide us. We know we can't do this by ourselves. We can only do it with you and through your help. So we submit ourselves to you in every way. We ask, O Lord God, for all of our listeners out there, whatever it is that they may be going through, that they turn to you for the help they need, the wisdom, the guidance, the strength, the healing, whatever it is, Lord, you know what it is, and we put them into your hands. We thank you, Lord, here at the station, FEBC Bicol, FEBC Philippines, and FEBC throughout the world, that you've helped us and you've guided us through all these years. Help us continue to communicate Christ in our world. We ask for all of this in the name of our Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Friday edition ng Family Matters. Lagi po nating tandaan, Jesus loves us and He cares for our families. Kung kayo po ay napagpala ng atin pong na discussion this morning, no, yung topic natin ngayong umaga, please feel free to share it doon sa mga kaibigan nyo po na maaaring makapulot din po ng aral mula po dito sa ating tinalakay ngayong umaga. Maraming salamat. God bless you all. You are, sino ka? Lala Jenduso. This is Joe Jenduso here with our trusted technical director, Don Ramon. God bless you all. Continue to stay tuned to this station. Bye-bye. Where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can beat.
Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.